Kilala ang bayan ng Cavite bilang isa sa mga lugar na pinagdausan ng mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Kasama ang 8 pang mga lalawigan, malaki ang papel ng ginampanan ng Cavite sa himagsikang Pilipino. Dito rin matatagpuan ang tirahan ng mga tanyag na bayani na si Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Sila ay nanguna sa pag-aalsa noong panahon ng Kastila upang ipaglaban ang ating kasaysayan. Dahil dito, binansagan ang bayan ng Cavite bilang Land of the Brave. Masasabi natin na pakikipaglaban ng ating mga ninuno para sa kalayaan ay isang malaking karangalan sa ating bansa. Ang mga ninuno natin ang dahilan kung bakit natin tinatamasa ang kalayaan hanggang sa panahon ngayon. Ngunit bago natin ito nakamtan, dugo at pawis muna ang kanilang naging puhunan. Ang mga bayaning ito ang naging sandata at tayo mga mamamayan ang naging instrumento. Ako si Yasmin at ngayong araw kasama natin si Jayan, Jenny at Kyra ay ating malalaman ang mga pangyayari na kapagpahantong sa atin sa pagkakaroon ng kalayaan at kung paano lumaban ang ating mga ninuno sa iba't ibang dako ng bayan o lugar lalong-lalo na dito sa bayan ng Cavite. Sa aming paglalakbay, unti-unti nating malalaman kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Tatlong Sigaw ng Kalayaan. Isa ang Battle of Imus noong Agosto 1896 bilang historical na laban sa kasaysayan ng bansa. Pinamumunuan ito ni General Emilio Aguinaldo mula Kawit kasama ang 600 kalalakihan na umatake sa Imus na nagdulot ng harap-harapang paglaban sa mga Kastila noong destino nito. Noong Setyembre 1, sa tulong ni Kapitan General Tagle ng Imus, nagtatag sila ng pag-atake laban sa Imus upang mapaalis ang mga Kastilang naroroon. Hindi na isawalang bahala ng mga Kastila ang pag-atake kaya't sa utos ni Brigade General Ernesto de Aguirre, 100 tropang kupunan ng Espanya ang naipadala mula Manila upang tumulong ipaglaban ang Imus. Naisip ni Aguirre na ang kilos na iyon ay para lamang maibsan ang paggugulo ni Aguinaldo at ang kanyang mga kupunan. Sa kabila nito, lumaban sina Aguinaldo kasama ang kanyang mga kasamahan na nagdulot ng labis na pinsala na muntik ng ikawala ng kanilang sariling buhay. Sa kabila ng tagumpay, hindi nagpa-apekto sa Aguirre sa pag-atake na ginawa ni Aguinaldo at ang kupunan dahil nadama din nila ang dahilan ng kakulangan ng kasamahan at nagmamadali ng bumalik sa Manila upang kumuha ng dagdag puwersa. Sa katahimikan ng labanan na pag-aralan at natutunan ni Aguinaldo at ang kanyang mga kasamahan ang sistema na pagipaglaban sa mga Kastila, kaya taghanda sila sa susunod na pag-atake ng mga Kastila. Setyembre 3 nang bumalik si Aguirre kasama ang mga malalaking bilang ng kupunan na 3,000 kalalakihan. Nang dumating ang mga Kastila sa Isabel II Bridge, pinaulanan sila ng bala ng mga nagtatagong mga rebelde. Ang nanalabing supresa ng kupunan lamang ng mga revolusyonaryo, halos lahat ng mga Kastilang napadala roon ay nakakulong at napuksa kagaya ni Aguirre. Sa lugar na ito, maipapakita kung anong utak meron ang mga Pilipino sa pag-iisip ng paraan upang manalo. Sa lugar na ito, natalo si Aguinaldo at ang 600 kalalakihan niyang kupunan at si Aguirre at ang 1,000 kalalakihang Espanyol na nagpapakita ng lakas ng tatag ng mga Pilipino sa kabila ng kalamangan ng kalaban sa bilang ng mga sundalo. Good morning po. May tanong lang po kami sa inyo po. Ano po yung para sa inyo, ano pong kahalagahan ng Battle of Imus sa kasalukuyan po? Sa lahat naman ng battle o pakikidigma, may layunin ang bawat lugar o bawat bansa o bawat nayon. So either may pinaglalaban silang karapatan para sa kapayapaan, para sa kaligtasan ng mga
nasasakupan. Magandang, ako, Imusenyo ko, malaking bagay yung alam natin sa ating nakaraan o sa ating history na merong mga tumindig para sa ating mga Imusenyo para ipaglaban yung kalayaan natin. So malaking bagay yun para alam natin na ano't ano man ang dumating sa atin, titindig at titindig tayong mga Imusenyo para ipaglaban yung ating lugar. Thank you po. Thank you. Mahigit isang buwan pa lamang ang nakalipas magmula na nagpugi ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Sunod naman nilang pinagplanuhan ang pag-aalsa sa lugar nilang Itlumete. Ang labanan sa Binakayan. Isa sa mga mahahalagang pangyayari noong revolusyon sa Pilipinas ay ang labanan sa Binakayan. Ito ay sa kadahilanang ang laban na ito ay sanhi kung kaya't nakamit ng Pilipinas ang unang makabuluhang tagumpay laban sa makapangyarihang kolonyal ng mga Espanyol. Ang labanan ay naganap noong Nobyembre hanggang Nobyembre 11 taong 1896 sa Binakayan, Kawit, Cavite. Ang bunga ng labanan ay isa sa makabuluhang tagumpay ng Pilipino at kaysaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga rason kung bakit naganap ang labanan sa Binakayan ay dahil sa nagkaroon ng lumalagong sama ng loob sa kolonyal na paghahari ng Espanyol sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Hindi nasisiyahan ng mga Pilipino sa mataas na pulis, sa aprentang paggawa at limitadong reputasyon sa politika. Dagdag pa rito, nagsimula ang revolusyon sa Pilipino noong Agosto 1896 sa pamagitan ng sigaw sa Pugong Danlawi sa pamumuno ni Andres Bonifacio at ng mga rebeldeng katipunan. Ang pagkaganapang ito ay nagpunsod ng mga pag-aalsa sa buong Pilipinas kabilang ang Cavite. Sa katunayan, ang Cavite ay isang estratehikong lalawigan na mahalaga para sa mga Espanyol. Mayroon itong mga armas, ang mga Espanyol ay nagpunsod ng mga pag-atake sa Binakayan at dahalatikan upang mabawi ang kontrol sa lalawigan. Tulad sa labanan sa Imus, pinamunuan din ni General Emilio Aguinaldo ang mga pwersa laban sa Binakayan at tumayo siya bilang isa sa mga punong komander nito. Kasabay nito, ang ilang mga pag-aalsa ay sabay-sabay na nagaganap sa iba pagkarapit sa lugar na nakilan at nagatan sa Binakayan at sa mas pagiging na laban sa mga bayan ng Imus at Baco. Ang mga paggalaw ng mga isang labanan sa Binakayan isang mga panalong pera sa na naglindas sa karamihan ng Cavite mula sa muli pagbahagi ng mga Kastila. Ang pagkatalo ay isang malaking dagok sa mga kolonyal at kapangyarihan ng Espanyol. At ang panalong ito ay naghatid sa isang panahon ng kapayapaan na tingala bilang ang panahon ng Tagalog o the Tagalog Era. Ang labanan na Binakayan ay napagtagsik sa buong Espanyol sa loob ng higit sa isang buwan na pagkilis sa mga Espanyol na maglabas ng Pilipino matupan. Ang labanan sa Binakayan ay nagpakita ng determinasyon at katatagan ng mga revolusyonarong Pilipino sa kanilang pagkikibara para sa mga kalayaan. Itinampok din nito ang mga kahinaan ng kolonyal na administrasyong Espanyol. Sa harap ng malawak na pagtutoy, ang tagumpay na ito ay magsasabi natin isang takbong tungo sa lakas ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pamumuno ng mga Espanyol. Bumalik tayo sa taong 1898, buwan ng Mayo, sa kasagsagan ng digmaan at ang nag-uumpisang paglaya ng bansang Pilipinas.
Pagkatapos ng pansamantalang pananatili ni General Emilio Aguinaldo sa Hong Kong, bumalik siya sa Pilipinas, dala ang bagong watawat ng Pilipinas. Sa Alapan, Cavite, naganap ang isang laban na hindi lamang nagpakita ng galing ng mga revolusyonaryo, kundi nagsilang din ng isang makabulang sandali sa ating kasaysayan. Noong 1897, pansamantalang pinatapon si Aguinaldo sa Hong Kong kasunod ng kasunduan sa Biak na Bato. Ngunit ang kasunduang ito ay hindi nagwakas sa hangarin ng mga Pilipino para sa kalayaan. Nang makarating kay Aguinaldo ang balita na nagtagumpay ang mga Amerikano sa labanan sa Manila Bay, laban sa mga Kastila, nakita ni Aguinaldo ang pagkakataon para ipagpatuloy ang revolusyon. Bumalik siya sa Pilipinas noong May 24, 1898, sakay ng barkong Amerikano, dala ang isang bandera na sarili niyang disenyo. Ang banderang ito na hinahi ni Marcela Agoncillo at ang kanyang anak sa tulong ng pamamagitan ni Dr. Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Sa Alapan, Cavite, naganap ang isang laban na nagpapatunay ng tapang at galing ng mga Pilipino. Sa loob ng 5 oras, naglabanan sila ng dugo at pawis laban sa mga Kastila na may mas modernong armas. Gamit ang mga kanyon na kawayan, rifling Mauser at ang mga bulo, ipinaglaban ng mga revolusyonaryo ang kanilang kalayaan. Hindi sa natitinag na kanilang determinasyon kahit pa sa harap ng panganib at kamatayan. Nang maubusan ng bala ang kanilang kalaban na mga Kastila, wala silang nagawa kundi sumuko sa harap ng tapang at giting ng mga Pilipino. Ito ay isang makasaysayang tagumpay na nagbigay pag-asa sa buong bansa. Pinatunayan nito na kaya ng mga Pilipino na lumaban para sa kanilang karapatan at makamit ang kalayaan na kanilang matagal nang inaasam. Bakit nga ba mahalaga ang labanan na nangyari sa Alapan? Dahil ito ang kauna-unahang malaking tagumpay pagkatapos ng kasunduan sa Biak na Bato. Pinatunayan nito na hindi masupil ang kanilang hangarin para sa kalayaan, ang determinasyon at kakayahan ng mga revolusyonaryo na lumaban para sa kanilang kalayaan para sa bayan. Pagkatapos ng laban, marangal na nagmarcha si Aguinaldo patungong Cavite kasama ang mga bihag na Kastila. Hindi lamang bilang isang nagwagi, kundi bilang simbolo ng pag-asa at ng bagong bansa. Kasama rito si General Leopoldo Garcia Peña, ang commander ng sundalong Kastila sa Cavite. Upang gunitain ang tagumpay na ito, iwinagayway ni Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas sa harap ng maraming Pilipino, ng mga bihag na Kastila at ng mga sundalong Amerikano na naging saksi sa makasaysayang pangyayaring ito. Ang watawat na ito na binubuo ng pula, asul at dilaw ay nagwawagayway sa hangin. Hindi lamang bilang isang peraso ng tela, kundi bilang simbolo ng kalayaan, pagkakaisa at pag-asa para sa isang bagong bansa. Ang tatlong laban ay hindi lamang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa tapang, sa determinasyon at sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Ito ay isang sigaw ng kalayaan na nagpabago sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat mamamayang lumalaban para sa kanyang bayan. Ang mga sandata ng ating mga magigiting na bayani ay sumisimbolo sa kanilang di matitinag na paniniwala sa kalayaan. Sa bawat pagtatanggol, sa bawat pagtsatsaga, kumakalampag ang sigaw ng kalayaan sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Naway, ang dokumentarong ito ay magsilbing paalala sa atin ng mga sakripisyo ng ating mga magigiting na bayani. Makamit lamang ang inaasam nilang kalayaan para sa ating inang bayan. Huwag sana nating sayangin ang mga dugo't pawis na kanilang inalay.
at patuloy nating palaganapin ang mga pangyayaring kanilang mga karanasan na hindi matatawaran.